Attend Jesus Miracle Crusade at KV Maranto Sports Complex, A. Roses Avenue, Quezon City. Every Sunday, 10 a.m. to 5 p.m. And every Wednesday, 3 p.m. to 8 p.m. And every Friday at 8:30 p.m. to 4:30 a.m. Admission is free. Sa pagkakataon ito, mga minamahal, narito po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dadalhin po natin minamahal, ginagalay Evangelista, Wildy Estrada Almed. Praise the Lord. Magandang gabi, minamahal. Tayo manalangin. Dear Heavenly Father, in the name of our dear Jesus, touch my dear fellow countrymen in Ilocos. Bless them, Lord. Kasatan Bilip and us from them. And by this brethren, these fellow countrymen throughout the country, and even throughout the world, these peoples of the world. Bless them, Lord. Did they believe? So that they can skip the fires of hell, where worms died not, and fire is never quenched. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Anoint the word of God. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Be seated, please, my dear brothers and sisters, my dear fellow countrymen. Minamahal, wala naman pinamahalaga na bagay na atupagin ng ating ginigiliw mga kababayan sa buong Pilipinas, kundi paano maligtas sa apoy ng impyerno sa kasalanan na ito naging sanhi kung bakit sinilang ating mabait, dakilang Diyos na nakasulat sa 1 verse 18 to 21. Ang dahilan ay upang tayo maligtas sa kasalanan, sa apoy ng impyerno, at ititiyak dahil sinabi ng mahal Panginoon, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Makita po ninyo mahal dito sa buong Pilipinas, ilang milyon ang naging members sa Jesus Miracle Crusade Ministry. 99% lahat ay magkaramdaman ng cancer, leukemia, TB, diabetes, magkaramdaman ng bunga ng kasalanan pagkatapos tumanggap sa mahal Panginoon, naniwala sa Panginoon Kristo, nagsisi sa kasalanan, nabutismo sa pangalan ni Jesus, ang karamdaman ng bunga ng kasalanan, nagsigaling sa pangalan ni Jesus. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Mga himal, ano yan? Ang ginamit ng Panginoon upang tayo maligtas sa apoy ng impyerno. The kingdom of God is not in word, but in power. To save everybody from the fires of hell, from vices that have enchained man to perdition, from anger, from hatred, from the forces of evil, from robbers and thieves and accidents, from offers, kidnappers and rapists, killers and murderers, from the invaders. Walang ibang nakakatakot kundi ika'y hindi handa. Binabaliwala mo yung kaligtasan. Hindi mo tiniyak kung gaano katiyak na mayroon kang cancer, leukemia, TB, diabetes, psoriasis, AIDS, leprosy. Ganong katiyak ang apoy ng impyerno. Ganong katiyak na may mga huldaper, may kill murderer. Ganong katiyak ang kaharian ni Satanas. Kayo manampalataya, lahat, anong karamdaman mo, dito gagaling sa pangalan ni Jesus. Pag kayo nanampalataya, kailangan lumapit sa Panginoon dahil ang karamdaman ay bunga ng kasalanan.
Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang kami ng kasalanan ay apoy ng impyerno. Kindly read it, Romans 6:23. Ito ang matindi na pagkadaya aking ginigili na minamahal na pagkabawayan sa bansang Pilipinas. Ating ginigili, iniibig magkapwa, tao sa buong daigdig. Nadaya ng ilang libong mga reliyon, turo ng tao, walang kabutihan na nakuha. Lahat ay kapighatian. Yes, amen. Nagkakawa, kapag-habag. Makikita ninyo gaano kahalaga ng tayo mamulat sa katotohanan. Ating babayt ang Panginoon upang magkaroon ng palad kapangyarihan at ng tao. Siya ay nanalangin 40 dias, hindi kumain, hindi uminom ng tubig. Bago nagkrusada sa Acts 10:38. We know how our first Jesus was anointed with power and with the Holy Ghost, healing the oppressed, casting out demons, opening the eyes of the blind, cleansing the lepers. He was doing good because God was with him. Gumawa ng mabuti na Diyos ay nasa kanya. Ang ating ginagawa ngayon, ito'y gawain ng mababait ang Diyos. Hallelujah! Ito'y mabuti. Nagkaramdaman ng bunga ng kagaling. Ang mga bisyo, mga naganik, magbabago nito. Kriminal, nagalahat ang ating karamdaman. In pain, rebelde. Magbabago kayo. By this gospel, the power of God unto salvation. Salvation from the past well. We're going to start that and fire is never quenched. Kasi sinabi ng Panginoon, seek the truth and the truth shall make you free. Ang katotohanan ay si Kristo. Ang kapangyarihan nagsasabi, I am the way, the truth and the life. Nobody can return to the Father but by me. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Mahal, kindly read it in Romans 6:23. From the book of Romans, chapter 6, verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Minamahal, pag hindi ka para born again, hindi mo natanggap ang Espiritu ng Diyos, alipin ka ng kasalanan, That's right, amen. na ang akala natin, tayong gumagawa niyan. Hindi po tayong gumagawa. Ito ay gawa ng masamang espiritu. Yes, that's right. It is appointed unto man once to die after this judgment. That's right, amen. Huwag tayo maniwala sa turo ng mga Kastila galing sa Espanya na naagaw ang bansang Pilipinas sa pamagitan ng deception, dahas at daya. Naagaw ang bansang Pilipinas paggamit ng relihiyon. Na kapag namatay ka, tuloy ka sa purgatorio. Sa Biblia, ang tinatawag na purgatorio, impyerno po. Lucas 16:20. Maniwala po kayo, minamahal, hindi ako basta-basta magbasa ng Biblia. Nung nakita ko ang prophet Ebenesia, ang karamdaman ko'y gumaling. Nung araw, 31 years ago, ko'y napakasalbahe. Nung natanggap ko si Kristo, mahal Panginoon, may karamdaman ako insomnia, hindi ako makatulog for 6 years. I could not sleep for 6 years. May nagsabi sa akin, tanggapin mo sa Kristo. Ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Sa unas, tanggapin mo at ikaw'y maglingkod sa Kanya. Ibigay mo buhay mo sa Kanya. Ang karamdaman mo, gagaling sa pangalan ni Jesus. Tinanggap mo si Kristo, minamahal, ako'y gumaling. Praise the Lord, hallelujah! Ngunit kapag anak ka na, grabing himala, terrible. Sinabi ng Biblia, sandata sa balatang lupa sa buong daigdig, hindi sa iyo, pagka Kristo nasa iyo, hallelujah, wala kang katakutan, demonyo, ang mga demon, tatakas sa iyo, matakot sa pangalan ni Jesus. Terribling kapangyarihan, you are more than conqueror. Nasa Biblia, if you are a Christian and walk by the Spirit of the living God,
Dahil sinabi ng Biblia, a man must have the Spirit of God. A man without Christ is none of us. Kapag si Kristo na sa iyo, iarbudahin kang Ginoon. Ang mga demonyo, tatakas sa pangalan ni Jesus. Walang magtagumpay na demonyo laban sa iyo. Nasa Biblia yan, minumahal. Mabasa niyo, mamaya basahin sa mga bahay ninyo, minumahal, sa television at radio. Isaiah 41 verse 10 and 11. Isaias Kapitulo 41, versikulo 10. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang manlupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking alalayan ka, o aking tutulungan ka, o aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Romans 6:3. Ang kabilang kasalanan ay apoy ng impyerno. Minamahal, this is a heart-to-heart talk to all of you. My dearest fellow countrymen, my dearest fellow countrymen throughout the country, tiyakin po ninyo that Christ is in you, our life. Dahil sinabi ng Biblia sa Romans 8:9, a man must have the Spirit of God. A man without the Spirit of Christ is not of his. Sa oras na si Kristo na sa iyo, wala kang katakutan na satanas na demonyo. Ang demonyo tataka sa iyo sa pangalan ni Jesus. Makilan mga madirer, kahit sino sila, silang matatakot sa iyo kapag ang Kristo nasa iyo. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Can you read it? Roma Kapitulo 6, versikulo 23. Sapagkat ang kabera ng kasalanan ay kamatayan, datapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan, kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Tingnan mo mahal, ang daya ng mga reliyon sa buong mundo. Pag namatay ka, tuloy ka sa purgatorio. Hebrews 6:27. It is appointed unto man once to die, after this the judgment. Karkadaka. Kung ikay bunagin, mamatay ka, matuwid ka, lagi karkadaka. Pag namatay, kahit mura, nagmumura kahit hindi natanggal yan, hindi naalis, dahil ikay nabunagin, tuloy ka sa apoy ng impyerno. Lucas 16:20-24. Karkadaka, namatay ang matuwid. Dito sa langit, namatay ang mayaman na walang Kristo, tuloy sa impyerno. Kaya lirid it? Luke chapter 16, verses 20 to 31. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest the good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that they which would pass from thence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house, for I have 5 brethren, and he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Abraham saith unto him, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, Nay, Father Abraham, but if one went in unto them from the dead, they will repent. And he said unto him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Lahat magsabi, praise the Lord! Minamahal, listen attentively. Napakahalaga, minamahal. Ang pag-ibig ay hindi lamang sa salita, minamahal. Ang mabait na Diyos nagsakripisyo. 40 dias hindi kumain. Hindi uminom ng tubig bilang tao upang magkaroon ng anointing from His Father. Bilang tao siya anak. Bilang Diyos siya amis yung Ama. This is Jesus. Isaiah 9:6 siya ang Ama mismo. Yung turo ng mga reliyon, nakakalito.
Sabi ng Biblia, I am a jealous God. May God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Tinusabahin mo diyan. Pag nagsamba ka sa Holy Spirit, magsilos ang Ama. Magsilos ang God the Son. Sino ang Diyos? Samantala sa 1 Corinthians 8:6, there's only but one God, God the Father. Isa lang ang Diyos, God the Father. Ito na katawang tao, siya naging anak. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord. Hallelujah. Nagfasting siya. Bago siya nagkrusada, amin mahal. Ang mga bulag nakakita sa kanyang krusada. Mga pilay na kalakad. Mga kituingin nagsikaling. Dito sa Jesus Miracle Crusade, marami ako nakita, dozens, hundreds. Kitungin nagsikaling. Mga nag-adik, naligtas, mga NP, nagbago. Hallelujah! Naging tunay ng Diyos na magbago ng buhay na walang hanggang. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Because this is the crusade about this Jesus. Patayin ako mahal Panginoon. Kung ako nagpapagaling, walang ibang magpagaling, walang mabait, walang magkapangyarihan, kundi ang Diyos lang na nagkatang tao, si Kristo, mahal Panginoon, buhay na Diyos! Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Turo ng reliyon, ikaw ay nasa purgatorio. Samantala, purgatorio sa Biblia ay impyerno. Revelation chapter 20, verse 14 na 15, ang mga patay at pagkatao sa impyerno, itapon sa lake of fire. Revelation, 2 mahal. Pag namatay ka, hindi ka born again, tuloy ka sa impyerno. Ang impyerno at ikaw, after 1,000 years from now. After the millennium, impyerno at ikaw, itapon sa lake of fire. Revelation chapter 20, verse 14 and 15. Revelation chapter 20, verses 11 to 15. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no more place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and the death and hell delivered up the dead which were in them. And they were judged every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Let us say, praise the Lord! Ang kamatayan, mga tao sa impyerno, after 1,000 years from now, pag-start ang millennium, itapon sa lake of fire. Ang lake of fire, ito ating daigdig na ito. Saan yung mga Bible school sa buong daigdig? Madistesay. Pinabasa sa akin mga Panginoong Biblia for the last 32 years. Almost 50, 60 chapters a day. Pag ako nag-fasting, dahil sinabi ni, without fasting and prayer, you cannot cast out demons. That's right, amen. Ang panalangin mo hindi dinggin. Pinagalitan mga apostolis, hindi gumaling ang lunatic sa Matthew 17, verse 16 to 21. Hindi nag-fasting sila, beloved Peter. Pinagalitan mga mahal Panginoon. Walang gagaling na kitong, cancer, mga bulag, pilay, hindi makakalakad ang mga pilay. Ang mga bulag hindi makakita. Kapag ang manugad hindi manalangin at hindi mag-ayuno, buwan ang bibilangin. Ngunit, pag ikay may pag-ibig pa, Espiritu ng Diyos, halal, natabagan ang imposible ba? Hirap, gagawin mo, alang-alang sa kaligtasan. Nang marami, amen, amen, praise the Lord, hallelujah. Glory to God. Hindi nakakatakot yan? Yes, that's right. Dinaya tayo mga reliyon? Pinaasa tayo? Sa pamagitan ng pag-embrace ng religions, tayo'y akit sa langit. Ngunit sa Biblia, pag ikay tunay na Kristiyano, mapalaya sa mga demonyo. Nasa Mark 16, verse 16, 17, and 18, malalay sa mga demonyo. Evil spirits, tatakas. Lucas 10, 9, 17. Sa oras o taga po si Kristo, you belong to the kingdom of God. Kingdom of God is not in word but in power. You become powerful.
Even Satan trembles. May kayo lumuhod na. The demons will flee away from you. Kaya, sabi ng mga 70 ka-Kristiyano, Lord, even the devils are subject to us in thy name. Ang mga demonyo, si takas sa amin. Takot ang mga demonyo sa amin. Sa iyong pangalan. Hallelujah. Sumagot ang mahal na Panginoon. See, sit and feel from heaven. But behold, I give unto you power. Power to cast out demons. Power to heal the sick. To tread on serpents and scorpions and over all the powers of the enemy, and nothing shall by means hurt you. But do not rejoice in this, your power against Satan. Rather rejoice because your names are written in heaven. Amen and praise the Lord. Hallelujah. Minamahal, magtiyaga kayo, minamahal. Maraming kasamahan po namin, inutusan mga Panginoon. Marami kayo inutusan. Pinagpapasting 40 days. 40 days hindi kakain. Hindi namin gagawin ko aming sarili. Diyos, ang mabait na Diyos na nag-uutos sa amin. Pinapalo po kami. Pinapalo po hindi kami susunod. Dahil pag may extreme sacrifice before God, you are perfect. Amen. Amen. Praise the Lord. And so, He will answer your prayers. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Sa Diyos, ang gantimpala, langit at buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Country. Lucas Kapitulo 10, versikulo 17 hanggang 21. At nagbalik ang 70 na may kagalakan na nagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisisuko sa amin sa iyong pangalan. At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahuhulog na gaya ng lintik mula sa langit. 19. Narito, binigyan ko kayo ng kapangyarihan yung yurakan ng mga ahas at ang mga lakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa namang para na hindi kayo maano, gayon may huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi ninyong ikagalak na nasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. Praise the Lord. Hindi katakutan. Hindi kabiguan. Kapangyarihan, tagumpay. Dakilang pag-ibig. Sa 2 Timothy, chapter 1, verse 7, I have not given you the spirit of fear, but of power, and of love and a sound mind. Kapangyarihan. Ang Diyos ay sa sayo. Grabing kapangyarihan. Amen. Hallelujah. Ang makalaban mo, hallelujah. Mag-isip pa lang. Maaaring mababaliw na sa bahay pa nila. Ano katakutan mong demonyo? Hallelujah. Sila matatakot sa iyo. Hallelujah. Sino tatanggi sa pagtanggap ng Kristo, ng kaligtasan? Na sinabi ng Romans 8:9, a man must have the Spirit of God. A man without the Spirit of Christ is none of his. Romans 8:16, it is the Spirit of God that beareth witness that we are the sons and daughters of God. Ang Espiritu ng Diyos magpapatunay na ikay anak ng Diyos. Pag nandiyan siya, grabe ang kapangyarihan mo. Ang mga demonyo takot na sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, amen. Ang cancer, leukemia, TB, diabetes, latawag ka na, tatakas! Ay, pagkataganik, tatakas! Magbabago ka, hallelujah! At sinabi, you must be born again. For all is born of water and with spirit, you can enter into the kingdom of God, hallelujah! Isilang ka muli. Ang tao ay isinilang. Alipin ng kasalanan. Gawa ng Satanas ng demonyo. Kailangan matangkap po si Kristo, papabunagin ka, isilang ka muli kay Kristo Jesus sa tubig at sa Diyos upay kayo maging anak ng Diyos na kapagmana ng buhay na walang hanggan. Maging anak ka lang ng mabait na Diyos kung matanggap po ang Espiritu ng Diyos pagkatapos makarinig ka ng Ebanghelyo ni Kristo at pagkatapos ng baptism in Jesus' name. Malaman mo hindi hocus-pocus, hindi daya. Dahil pagkatapos mo baptisman, makita mo, gumagaling na cancer nyo, leukemia, TB, diabetes, gumagaling na, nagbabago ka na. Amen! Kristo, hallelujah! Mayroon ka ng amang Diyos na matatawagan. Your Savior who came to save you from sins. That's right. Malaman mo, totoo pala. Hallelujah. Nagbabago ka na. Dati-rati, killer, drug-addict. Hallelujah. Dati ngayon, bagong nilang. Praise the Lord! Kaya nga, mahal na mga Panginoon, ang mahal na Panginoon, iniibig mong kasalanan. Dahil hindi sila yon. That's right. Ang may gawa niyan ay ang
Satanas, nadaya ibang mga leader ng reliyon sa buong daigdig. Ang mga nagtatag ng reliyon, nadaya sila. Kaya lahat ng kaguluhan sa buong mundo, kalamidad, genocide, malaman mo wala kang makitang kabutihan sa reliyon. Nanirpatayan by the billions. Maniwala ka! Ang Diyos ay kasama sa mga reliyon. Samantalang Diyos ay pag-ibig. Hallelujah! Hallelujah! Nagtatag ng reliyon, John 19:6. Nagsasabi ang Diyos ay magbago ka na. Sila mismo nag-murder sa ating mabait na mahal na Panginoon, very shocking. Mismo, mga pare, nag-murder kay Kristo. John 19:6. Nakakatakot, nakakainis. Malaman niyo si Rizal, bayani, mabait na Pilipino, minorder mga pare. Hawak nilang gobyerno. Minorder si Rizal, Burgos, Gumis at Zamora. Kaya ang reliyon ay pahamak. Hallelujah! Walang kabutihan! Lahat ay daya, deception! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Can you read it? John chapter 19, verse 6. When the chief priests, therefore, and officers saw him, they cried out, saying, Crucify him! Crucify him! Pilate saith unto them, Take ye him and crucify him, for I find no fault in him. Very shocking. Yes, amen. Nagtuturo tungkol sa kaligtasan. Kapag ng mga tao ito, terrible. Hanggang ngayon, hindi pa namulat sa katotohanan. Aking ginigilo na kababayan. Kawawa ang billions, trillions sa mga tao sa buong daigdig. Umaasa maligtas. Ngayon, nasa apoy ng impyerno naglalangoy-langoy. Terrible! Nakakatakot, nakakainis. Ngunit hindi mo masisi. Sila'y nadaya ng Diablo. Katulad ni Emperor Nebuchadnezzar. Nadaya ng Diablo. Millions ang pinagpapatay ni King Nebuchadnezzar na Babylon Emperor sa buong daigdig. More or less 4,000 years ago. Nang tinatawag nila Babylon ay Roma. Makita po ang diferensya ng Roma at panahon ni Emperor Nebuchadnezzar. Tingnan matatalong mga tao. Pinanood. Nasama ni King Nebuchadnezzar sa kanyang reliyon. Buong daigdig ay sumama, minmahal, sumama. Nasa impyerno sila lahat ngayon. Ngunit ang tatlong alamang katotohanan na ang Diyos ay nasa langit. Siya sambahin sa Espiritu katotohanan. Si Kristo ay pumapasok sa ating puso. Ang Diyos ay Espiritu pumapasok sa puso mo kapag tinanggap mo siya. Pinili pa nila, sunugin, patayin, kaysa sumama sa reliyon ni Haring Nebuchadnezzar. Kindly, read it. Daniel chapter 3, verse 24 to 30. Daniel chapter 3, verses 24 to 27. Then Nebuchadnezzar the king was astonished, and rose up in haste, and spake and said unto his counselors, Did not we cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, True, O king. He answered and said, Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt. And the form of the 4th is like the Son of God. Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace, and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, ye servants of the Most High God, come forth, and come hither. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth of the midst of the fire, and the princes, governors, and captains, and the king's counselors, being gathered together, saw these men, upon whose bodies the fire had no power, no of their heads singed, neither were the coats changed, nor the smell of the fire had passed on them. Let me say, praise the Lord! Yun ang tiwala na hindi sa salita lamang. Hindi sa pamagitan ng reliyon. Tiwala hanggang kamatayan. Tiyak mo na may mabait na Diyos nagmamahal sa iyo. Sa ama mo. Nag-imbis ng reliyon
panalangin, walang katugunan sa mga panalangin, hindi nalutas sa mga problema, hindi nagbabago. Kasi sinabi, walang Diyos! Sa Rusya, mga pare, mismo, nabigo. Soviet Union naging komunista dahil sa mga reliyon. Ilang daang taon lang, libong taon, naputin na nila, wala talagang Diyos. Sa pamagitan ng reliyon, hindi mo malaman na may Diyos. Lalong titigas ang puso mo at walang dinig sa iyo. Samantala sa Biblia, God is an answering God. Karakadaka siya tutugo sa panalangin. Mamaya, ang karamdaman niya gagaling pagkain ng palataya sa pangalan ni Jesus. Karakadaka, mamaya, may grad instant gagaling. Upang patunayan na kayo maglingkod na. Ang mabait na Diyos nagpapakita ng himbala, kanyang kapangyarihan, upang kayo makalapit sa Kanya. Sinabi ng Biblia, a man must have the Spirit of God so that he'll become a son or child of God. Roma 8:9, Roma 8:16. The moment you have the Spirit of God, mayroon ka pananampalataya, you hear the gospel, the power of God unto salvation, lagi kang nakikinig, nagkaroon ka ng pananampalataya, profit cometh by hearing and hearing by the word of God. You have that to attend and hear the word of God, magkaroon ka ng pananampalataya dahil sa pananampalataya niya. Ang karamdaman mo, nabunga ng kasalanan, gagaling, mapatawad ng kasalanan mo, at ikaw akit sa langit magmamana ng buhay na walang hanggang, matanggap ang Espiritu ng Diyos that will bear witness to the truth that you are a child of God. Kung matapat ka, makinig ka, magbunga ng siyam na bunga ng Espiritu Santo. Galatians 5:22, kindly read it in Tagalog. The fruit of Spirit, 9 fruit of Spirit. Babait ka na. Walang kasamaan kundi kabutihan ang iyong makikita. Magkaroon ka ng joy. Walang kakagalakan noon. Magkaroon ka kapayapaan dahil karamdaman mo kagaling na. Ang masamang Espiritu ang ibibigay sa inyo ng kalungkutan, tatakas na. You become a gentleman, a Christian, with character fibers that are well knitted to form a likeable, pleasing Christian, ready for heaven. Joy, peace, love, temperance, meekness, goodness, long-suffering, gentleness, and faithfulness. Against such there is no law. Laban dito walang batas ng kalikasan ng kamatayan. Walang batas ng kalikasan ng kasalanan. By human nature, man is going to die. By human nature, man is enslaved by sin. Hindi mo papaglabanan ang demonyo na magkasala. Gawa ng masamang espiritu na nakakasala. Kapag mga tao, hallelujah, akala nila sila nakakasala, silang gumagawa ng kasalanan, hindi po. Gawa ng masamang espiritu. Sa oras na meron kang siyam na bunga ng Espiritu Santo, you're over and above the law of sin and death. The law of the Spirit of life in Christ Jesus will make you powerful against the law of sin and death. The law of the Spirit of life in Christ Jesus will make you free from the law of sin and death. Hallelujah! As a child of God, bound for heaven, you become a temple of the living God, a church of the living God, that will be raptured. Ephesians 5:27, a perfect church without blemish, without wrinkles, spotless, that will be brought to heaven. Hallelujah! The kingdom of God, the church of the living God, will be raptured to heaven. Huwag kayo ba ng padaya sa mga reliyon, di totoo mga reliyon. Hallelujah! Apoy ng impyerno na kasalanan dito. Ang iyong kaligtasan. Dito na makita mong kapangyarihan ng Diyos, mabait na Diyos. Ang Kristiyano, more than conqueror. You are in the kingdom of God. You are in the kingdom of God, the church of the living God. Na sinabi po mga Panginoon, Peter upon this rock, I'm going to build my church. The gates of hell, cannot prevail against that. Hallelujah! Church that will be brought to heaven, the kingdom of God is not in word but in power. Kapangyarihan kailangan ng Espiritu ng Diyos. Acts 1:8, when the Holy Ghost is come upon you, you'll have power. Isulat po niya, Mental. Holy Ghost na kailangan, hindi reliyon. Holy Ghost, Espiritu ng Diyos. Ang walang Espiritu ng Kristo, hindi Kanya. Pag walang Espiritu ng Diyos, walang laban sa iyo. Kahit ang cancer, leukemia, TB, diabetes, ay tatakas pag walang ang Espiritu ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Huwag magpadaya sa diablong demonyo nagbigay ng mga reliyon sa buong daigdig. Mahigit 7,000 na mga reliyon sa buong daigdig. Nisay walang totoo. Lahat ay deception. Pinaasa ka na ikaw ay maligtas. Naligtas ka ba sa karamdaman? Naligtas ka ba sa hold-upper? Killer, murderer, sa mga bisyo, naligtas ka ba?
Ngunit dito sa Jesus, kay Jesus, there's Jesus, ligtas ka, maligtas ka. Because God is a powerful, loving God, and answering God. But God answereth not sinners. But if any man be worshipful God and do it his will, him he heareth. Hallelujah! As many as receive him. John chapter 1 verse 12. He gave them power to become the sons and daughters of God. If sons and daughters, then heirs of eternal life. Kapag mana ka ng buhay na walang kang, kapag natanggap mo si Kristo, mga Panginoon, ay Espiritu niya matanggap mo. Because you believe the gospel, the power of God unto salvation, you want to enter the gates of heaven. You do not want to join the kingdom of Satan in hell. Tanggapin mo, matanggap mo. Mag-umpisa ang pagaling ng karamdaman mo pagkatapos ang baptism. Pag walang bautismo, at ay nadaya ng Espanya, ng bata ay bautismuhan, ang bautismo ay pagtanggal ng kasalanan. Ang bata ay walang kasalanan ng bata, kadaya ng Diablo pag naraya. Iman, unless a man is born of water, out of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Pag hindi ka na bautismo sa pangalan ni Jesus, wala kang kaligtasan. Tiyak, ang apoy ng impiro, naghintay sa iyo. Pag kayo na bautismo sa pangalan ni Jesus, maglingkod ka sa Diyos, sumawit ang Diyos. Tiyak ang langit at buhay na walang hanggan. Ang karamdaman ng bunga ng kasalanan ay kagaling sa pangalan ni Jesus. As we sing a song, I surrender. I surrender all. Surrender your life. God, there is Jesus. Anytime now, Jesus will come during the rapture. Anytime now, we will sleep in death or stop breathing. Heaven or hell is waiting for us. Come, that there is Jesus. Ang ibig tumanggap. Come. You in your homes, with these peoples of the world, touch your TV screen, believe. May there still can remain in your homes with your televisions. Touch your TV screen, kneel before our God. If you're sick, cancer, leukemia, fever habits, ulcer, leprosy, AIDS. Savior, I surrender all. 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 Oh, today, my blessed Savior, I surrender. Surrender your lives. God, there is Jesus. You might be fellow countrymen on there. Might these peoples of the world surrender your life. Your lives, God, there is Jesus. Without there is Jesus, enter your hearts and become a child of God. You have nothing to lose but everything to gain. What you're going to lose is your drug addiction, your sickness and diseases. John chapter 14 verse 12. If you believe in me, the works that I do shall you do also. Greater works than this shall you do, because I'll go unto my Father. Kung maniwala ka sa akin, sabi ng mabait na Panginoon, mas dakilang paggawa mo kaysa aking ginawa, dahil ako'y pupunta sa Ama. You, my these peoples of the world, touch your TV screens. Till there is Jesus. There is Jesus, I need this, my Savior. Save me, O Lord, forgive my sins, O Lord. Hallelujah. I need this, my Savior, my dear Jesus, forgive my sins. Make me real Christian by heart and deed, and to the near of eternal life. Save me, Lord, and all my loved ones. Father, dearest, I pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Dearest, in the name of my dear Jesus, I wish you, Lord, forgive their sins. Make them real Christians by heart and deed, and truth, and heirs of eternal life. Set them free from the bondage of sin. Impart unto them the sweet Holy Spirit. Feed them the until of their love for thee. Make them strong in thee in the power of thy might. Let them serve you, God. Have mercy upon them. Solve their problems, O Lord. Touch them, cast out the bitterness from them. Save them
all of their loved ones. Father, dearest, I pray in Jesus' name, in the name of dearest Jesus, amen, amen. Hallelujah. You say hallelujah, hallelujah, hallelujah. You say, I love you, dearest Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. We love you, dearest Jesus. Countless times. He countless times. I love you, dearest Jesus. Hallelujah. Oh, good thou art. How great thou art, oh my dearest Jesus. How peace upon all my fellow countrymen, especially in Ilocos. Hallelujah. Hallelujah. How peace upon thee. Hallelujah. Open their minds with understanding. Make them ears of eternal life. As thy dear children will praise and worship and serve thee. Father, this I pray in Jesus' name. This fellow countrymen, or this fellow viewers throughout the world, in your homes, touch your TV screen, cast out the demons of cancer, leukemia, diabetes, ulcers, and AIDS, all kinds of incurable diseases, lesbianism, homosexuality, goiter, blindness, paralysis. Cast out, cast out, cast out, cast out. Hallelujah, demons of paralysis, cancer, leukemia, diabetes, AIDS, goiter, blindness, paralysis, lumayas ka sa akin sa pangalis, cast out. Demons of cancer, leukemia, diabetes, demons of communism, demons of rebellion, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out. In the name of Jesus, cast out, be healed, be healed. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Cast out in Jesus' name. Amen, amen. Be healed as a token of your faith in God, bilang prueba at ebidensya. Tapos ang kamay minamahal, ang shout and hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Powerful po yan minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Maraming kapatiran pag kagatin ng ahas. Hallelujah, praise the Lord. Karagabay kapatay ng ahas. Kaya sumigaw kayo, hallelujah, praise the Lord. Mga demonyo tatakas. Tapos ang kamay, jump. Itas, 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. You see, I love you, dearest Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, dearest Jesus. From your hearts, galing sa puso, I love you, my dearest Jesus. I love you, my dearest Jesus. I love you, my dearest Jesus. Thank you, dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. I'm healed in Jesus' name. Minamahal, ang gumaling noon at ngayon, yung mga gumaling na, huwag magtas sa kamay, hindi gumaling. Makita sa buong daigdig. Tas magkamay gumaling, tas kamay. You see, my dear peoples of the world, our loving, adoring Savior, He has the mass healing power. Just by faith in God, you'll be healed if you believe. Patunay, nanampalataya ka at nagkapusya, pag mapatuloy ka maglingkod sa Diyos, akit ka sa langit, magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Kasi hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Thank you, dearest Jesus! Thank you, dearest Jesus! Minamahal, ang lahat ng gumaling, sumigaw ng malakas ng Lord! Say, thank you, dearest Jesus! Thank you, dearest Jesus! See, I love you, dearest Jesus! I love you, dearest Jesus! I love you, dearest Jesus! My Savior, my dear Savior, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. We love you so much, my dear brothers and sisters. Is the peace that passeth all understanding. I give you Jesus.